Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Unboxing MXV Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Trouble in paradise na ba ang iyong relationship? Dahil lagi kang babad sa social media? Alam mo ba na ang sobrang paggamit ng social media ay nakasisira ng relasyon? Ayon sa isang psychologist mula sa Center for Marital and Sexual Health ng South Florida, naaapektuhan kasi umano ng social media tulad ng Facebook, X, Instagram at TikTok ang koneksyon natin sa bawat isa. Sa sobrang paggamit ng social media ay nagkakaroon ng pagkalito sa pagitan ng digital intimacy at true intimacy ang mga couple. Sa katunayan, itinuturo ang Facebook bilang isa sa mga dahilan sa likod ng 1 out of 5 divorces sa Amerika ayon sa pananaliksik ng Loyola University Health System. Sinesegundahan din ito ng isang pag-aaral na pinublish sa Computers in Human Behavior na nagsasabi na ang mga taong hindi gumagamit ng social media ay 11% na mas masaya kumpara sa mga magkarelasyong gumagamit nito. Gayunman, lumalabas din sa pag-aaral na ginawa ni Dr. Benny Hodgin ng Oxford Internet Institute ang media multiplexity o ang pagkakaroon ng iba't ibang communication channels ay katumbas din ng tibay ng relasyon ng magkasintahan, lalo na ngayong age of online social media. Pero syempre, iba pa ito sa mga pagkakataon na nahuhuling nangangaliwas si partner gamit ang social media.
Kaya naman payo ng dating expert na si Dr. Wendy Walls, para maiwasan ng love attention deficit ay mag-post ng picture kasama ang partner kahit paminsan-minsan at iwasan ang private messaging sa ibang tao. Parte na nga ng ating daily life ang social media, pero kahit ganoon ang sitwasyon, ugaliin pa rin na mag-disconnect sa online world at magkaroon ng koneksyon sa totoong mundo. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Good morning! Magandang umaga po sa lahat po natin mga giligiliw na tagapakinig. Luzon, Visayas, Mindanao, kamusta na po tayo? Ang init sa labas. Paglabas mo ng sasakyan ramdam mo yung init Grabe. Mga kaibigan, happy Monday morning! Ika-18 na po tayo sa buwan ng Mayo. May 18, 2026. Samahan niyo pa rin po niyo lingkod, may binauhan dito po sa DZRH, Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Meron pa rin po tayong pasyente, sikapin nating matulungan ngayong happy Monday morning. Siyempre habang tayo po'y nag-aantabay sa mga ganap, magiging ganap dyan po sa Senado. At siyempre standby lang sa ating pong mga report mula sa ating mga kasama. At ngayong umagang ito, ang ating pong pasyente sikapin nating matulungan ay taga Santa Cruz, Manila. No? Hingi po ng tulong ang isa nating kababayan at standby din po dahil ngayong umagang ito, pag-usapan nga po natin itong tamang pagkain. Ngayon pong sobrang init na rin po ng panahon. At syempre, paano ba iwasan ng heat stroke at dehydration? Lalo na po sa ating mga lolo't lola. Good morning! Ayan, ating mga lolo't lola na nakatutok, nanay, tatay, ate, kuya. Ayan, mga bunso. Walang pasok pa di ba? Okay, malapit na Brigada Eskwela ha. Ang ating Brigada Eskwela para po sa year 2026-2027. Ang ating pong klase. Ayan, so tayo po ang DZRH Operation Tulong ay aktibong kalahok at kaisa ng Department of Education sa iba't ibang eskwelahan sa pamagitan po ng ating mga masisipag na miyembro ng DZRH Operation Tulong. Ay ihahatid din po natin ang Brigada Eskwela sa pamagitan po ng iba't ibang teams natin na meron po silang mga adapted schools na kanila pong pupuntahan. Standby! Tayo po ay magbibigay daan. Unahin na muna natin yung ating pasyente bago po sa isang nutritionist, dietitian na ating pong makakausap ngayong umagang ito. Oras natin, 15 minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. Dako tayo sa ating pasyente ngayong umagang ito. Unahin na natin hindi tayo magpaligoy-ligoy at maganda yung usapan natin mamaya sa isa pong napakagaling na nutritionist dietitian. Magkibigan ng pasyente po natin ngayon, 58 years old, taga Santa Cruz, Manila. Ang diagnosis po sa kanya, breast cancer stage 2B. Siya po si Ate Everilda de la Cruz. Si Ate Everilda po, sa ngayon, wala po siyang trabaho. Dati pong nagsa-sideline, may maliit na negosyong pinagkakakitaan. Meron po siyang asawa ngunit walang permanenteng trabaho, pa extra lamang. Meron po silang dalawang anak na lalaki, may kanya-kanya na rin pong pamilya. Tumutulong sila sa kanilang ina, hindi sapat para sa pangailangan, lalong-lalo na po sa mga gamot at mga pangailangan sa ospital. 2011 po nung ma-diagnose na may breast cancer stage 2A, nagpamammogram at biopsy, lumabas yung resulta na active yung cancer cell. Kaya agad siyang inoperahan at inalis na po yung kanyang left breast. 18 mga kulani daw po yung nakuha dun sa kanya pong breast.
chemotherapy at laboratory yung kailangan para po sa sa condition po ni Ate Everilda. Si Ate Everilda po ay nag-aalala dun sa kanyang kalagayan, paano po dun sa mga gamot na kanyang kailangan, lalong-lalo na yung mga laboratory sapagkat lifetime yung kanyang gamutan. Kaya lumalapit po siya dito sa atin sa DZRH Operation Tulong ngayong araw na ito ng Lunes. Ate Everilda, good morning. Magandang umaga. Oo, anong tawag sa'yo, Ate Everilda? Anong nickname mo? Din po. Eddie. Eddie na lang po, ma'am. Ay, Ate Eddie. Oo, haba ng Everilda eh. Siguro combination yun ng pangalan. Naging pangalan po yan na. Oo nga, mukhang ano ba to? Kinumbine ng nanay at tatay mo sa pangalan nila? Lolo, kanununuan daw po. Yun, no? Talagang apo eh, no? Anyway, so Ate Abby, okay, kumusta ka ngayong araw? Okay naman po, ma'am. Yung talaga pong lang din po. Dasal-dasatin po talaga. Like po si Lord, hanggat ngayon, ito pa rin po ako. Oo, imagine. Oo naman. 2011, no, na-diagnose ka. Diba? Po, 2011 po. Mahalaga noon, naagapan pa yun, di ba? Opo, ang lang po, ma'am, yung 40 pa, di ba, sinasabi po nila. Kung mo na-survive mo na, okay na, hindi pa pala po yun. Ma'am, dire-diretso po yun, lifetime na po. Kasi nga, di ba po, sinasabi po nga po nila na iba, lumilipat sa party po ng ibang katawan. Kaya kailangan din po talaga naka-monitor po talaga. Oo. Yung na-operahan sa'yo, left breast, Opo. Pero tanggal na po yung... Oo. Pero kumusta ang right breast? Okay naman, walang problema. Wala na. Yun pa rin po, mabuti. ma'am, na minomonitor din po nila yun kahit yung isa po, kahit wala na, natanggal na po yung isang breast, minamamogram po nila. Pareha, both po yun kasi nga po, baka baka daw po lumipat. Tapos po, may nagbabody bone scan po ako. Oo. Ganun pa din po. Yung mga procedure po, ma'am, hindi po pwedeng hindi. Oo, Kailangan po talaga. Oo. Kailangan talaga, Siyempre Ate po, ma'am, Abby. Tsaka po sa kagustuhan ko pa rin po talagang mabuhay. Gagawa po talaga po ako ng paraan kung saan po pwedeng makahingi po ng tulong. Ay, oo naman, Ate Abby. Saludo ako sa'yo pagdating sa ganyan. Basta kakailanganin, hanap lang. Total, ikaw naman ay malakas, di ba? Pag nakita nyo nga po ako sasabihin niyo, malakas pa po ako sa kalabaw. Kapit po talaga kay Lord. Oo nga. Anong sabi ng mga anak mo? Teka, ilan na ba yung apo ninyo? Bali, 4 na po. Puro po babae. Wala po ako anak na babae. 2 lang po yung anak ng lalaki. Babae po At least binigyan ka ng babaeng mga apo, di ba? Oo po. Yun na lang po. Doon na lang po. Kung talaga nakakatulog, inaano ko ng anak mo kung ano yung hanggang bigay ni Lord po sa akin na buhay. Every minute po, hindi ko po inaksaya. Enjoy ko lang. Kung ano lang po yung meron ako, okay na po ako doon. Basta importante po. Gusto pa rin po talagang mabuhay, ma'am. Abutin ako ng 100 years. Ay, oo naman. Oo naman. Saludo ko sa iyo sa pananaw mo na yan. Sa kabila ng cancer, yung iyong pinagdadaanan, Ate Abby, kailangan positive pa rin, di ba? Kasi nga sabi nga natin, di naman talaga natin hawak yung buhay. Di ba? Pagsubok. Katulad. Katulad mo. Hindi po ko naiyan lumapit na kahit kanino. Basta po makasurvive po ako. Yun po yung ko po, mami. Oo. Kumusta ang suporta ng mga anak mo? Kahit na 2 lalaki yan, siguro naman malalapit sa iyo yan. Po, nakakaano naman po sila, ma'am. Pero syempre nga po, di ba po, syempre may kanya-kanya po rin silang pamilya. Minsan nga po, pag sinabi kong may gagawa muna po ako ng paraan. Pag nakagawa po ako ng paraan na konti na lang idadagdag nila, doon na po ako nagsasabi. Kasi minsan po, ma'am, iniisip ko po, mami, kung kailangan ko, hindi lang po nila masabi sa akin, naku mama, wala po kaming pera. Parang ayaw rin po nila ako mag-isip. Kaya gumagawa rin po talaga, ma'am, ng paraan po. Oh, naku, bless ka, Ate Abby, ha. Bless ka sa mga anak. Napaka-bless mo kasi merong mga lumalapit sa atin dito, ibang parents talagang umiiyak dahil parang ang feeling nila walang pakialam yung kanilang mga anak sa kanilang pinagdadaanan, 'di ba? Lalo na doon sa edad nila.
Mm-mm. Kanya-kanya po kasi, di ba? Eh, ako po, ma'am, fighter po ako eh. Kung saan pwede lumapit, kaya malayo po, kaya malapit po yan. Mm-mm. Try Tama. ko lang. Mm-mm. Binigyan ni Lord na, eto okay. Mm-mm. Thank God po talaga. Oo naman. Ayan, so yan ang pwede mong i-share dun sa ating mga tagapakinig at manonood, Ate Abby, no? Yung positibong pag-iisip at positibong mga gawain sa kabila ng pinagdadaan ng karamdaman, positibo pa rin para nang sa ganun. Oo, ay at least tignan mo at least tignan mo ang haba ng iyong ng life mo. 'Di ba 2011? Oo. Ang haba. Nasa 15 years na po yata ako sa Bible. Isa nga po, pag napacheck up nga po ako sa Jose Reyes, meron po ako na-encounter, ma'am, na mga bagong napupulat sila. Uy, ma'am, opo, ako, kapit lang. Basta kung sinabi po ni doktor, no, bumalik kayo. Sinabi ni doktor, hindi pa tapos. Diretso rin, wag mong hihintuan kasi lifetime na po talaga yun, ma'am. Eh. Kasi doon na po kami nakamonitor, doon po sa mga laboratory po. Yun po talaga po importante. Tapos nalapit na rin po ako, ma'am, sa DSWD. Every 3 months. Minsan din po, ma'am, hindi rin ako nakalapit na every 3 months. Kasi minsan po, depende po kay doktora kung kailan po ako babalik. At saka tiyaga lang talaga kasi kailangan mo ng tulong. Oo, sabi nga natin, tiyaga, tapos tawag nito gawa, 'di ba? Kakibat ng gawa. Oo, wala nang time para magreklamo, 'di ba, Ate Abby? Hindi na rin po kailangan may kasi ako di po ko may po talaga dahil ang ko po talaga kagustuhan ko, gusto ko talaga mabuhay para sa pamilya ko po eh. Yun po yung sarap naman. Yun po yung point ko eh. Nakita ko pa rin sila. Oo, pag ako yung anak mo, naku, iiyak na ako niyan sa mga sinasabi mo, Ate Abby, kasi ang naman po ako sa mga anak ko po, minsan nga rin po talaga, syempre po, may pamilya na rin po, pero hindi naman po nila sinasabi na, ay ba, wala po, hindi po nangyayari, pinipilit din po nila, kasi ay bawal, di ba nga po, bawal din po, nai-stress nga po. Opo, ayun. So, dun sa mga nakikinig sa atin, Ate Abby, no, na mga katulad mo, na cancer survivor, at yun din pong may mga pinagdadaan ng sakit, na ang feeling nila, lalong-lalo na yung feeling nila nag-iisa sila, ano ang pwede mong mensahe sa kanila ngayon bilang isang cancer survivor at still lumalaban ka pa rin naman at meron ka pa rin sakit na cancer? Go ahead. Opo. Sa mga nakikinig po ngayon, ang ko, wag po kayo mawala ng pag-asa. Hanggat nabubuhay. Opo, napakahirap po ng financial. Pero ang Diyos po gagawa ng paraan. Pero tayo pa rin po ang gawa ng move. Hindi po natin pwede iasa lagi kay Lord. Tayo rin po ang may katawan na paano gagawan paraan. Tsaka huwag niyo mong panghinaan yan. Laban lang po. Kasi marami naman pong pwedeng lapitan sa mga government. Marami pong pwedeng lapitan. Nasa sa inyo po yun. Kaya wag mo kayong panghihinaan ng loob. Kasi once na napanghinaan na po kayo ng loob, buong pamilya na po, wala na po. Baksak na po kayo pare-pareho. Pakita niyo po na laban po. Pakita niyo po sa pamilya niya na malaban po kayo. Lahat po ng suporta, marireceive po natin. Lalo-lalo na talaga sinasabi po nila, God first po talaga. Yun po. Ayun, naku Ate Abby, very well said. Nakaka-inspire yung iyong mensahe at alam natin na yung ating mga nakikinig ngayon na may mga pinagdadaan sa sakit o any karamdaman talaga, naway maging inspirasyon yung iyong yung iyong mensahe para sa kanila. Alam natin mahirap ang buhay pero dapat laban lang hanggang sa huli. Ganun yun eh. Diba? Kasi kung pag inisip po nila yung financial, wala po, uurong po talaga sila. Totoo naman po talaga, laging financial, kahit saan po kayo limingon, harap, likod. Lahat po ng lakad ngayon, kung wala po talagang pera, hindi aandar po eh. Pero yun nga lang po talaga, sikap pa rin po talaga. Kaya makagawa ng paraan kung saan po pwede po lumapit. Yun lang po. Oo. Sige Ate Abby, nasa iyo pagkakataon dahil sabi mo nga kailangan mo ay mapatuloy na pag-inom ng gamot, meron ka mga gamot. Magkano ba inaabot ang gamot mo? Halimbawa, sa loob ng 1 buwan, magkano nagagastos mo kailangan mong inumin 'tong mga gamot na ito? Marami na rin po kasi ako iniinom, ma'am.
meron na rin po kasi ako mga komplikasyon po. Oo, so marami kang reseta, marami nasa reseta mo. Opo, Maraming po gamot. akong reseta. Tapos po, ma'am, yung mga laboratory nga po, yung mga full body bones. Saan sa Jose Reyes ka, no? Jose Reyes ka laging papa-check up. Nandun na yung record. Okay. Sige. At doon sa maaring tumulong no sa mga gamot ni Ate Abby. Ayan, pwede po kayong mag-send ng inyo pong mga share, inyong shared blessing para sa kanya, no? Ate Abby, dun sa, sige nga, manawagan ka nga ulit at hingi tayo ng tulong para nang sa ganun, mabili mo yung mga gamot mo. Go ahead. Hello po sa mga may mabuting puso, malaking puso. Sana po matulungan po nyo po sa mga kailangan ko. Kung ano lang po yung kaya nyo itulong po sa akin, napakalaking blessing na po sa akin yun. Maliit man, malaki man, o kahit ano po, tatanggapin ko. Bukal po sa kalooban po kung ano po yung tulong na maibibigay niyo po sa akin. Maraming salamat. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po ako sa inyo. Okay, para po kay Ate Abby Everilda de la Cruz, pwede po kayo magpadala ng inyong pong mga blessings sa kanya sa ating GCash account ng DZRH Operation Tulong 0956-197-9471. Naka-flash po sa ating sa inyong pong mga television screen. Again, 0956-197-9471 at pakilagay po ang pangalan Everilda de la Cruz, so si Ate Abby. Sa lahat po ng mga tutugon, maraming salamat ngayon pa lang. Ate Abby, pandagdag mo no sa pambili mo ng gamot. Yan, bigyan ka ng butihing Supremo Senator Lito Lapid ng 2,000 pesos. Na ibinibigay niya yan everyday para sa mga katulad mong pasyente. Ayan, mamaya tatanggapin mo yung 2,000 pesos. Opo. At dagdagan pa natin yan ng 3,000 pesos mula sa Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation o PPAF mula sa tropang Mayor Lacaydeo Macalma, Ate Abby. So pasalamatan mo yung ating mga donor. Maraming po salamat po sa mga donor, lalo po kay Supremo Senador Lito Lapid po, tsaka po sa kalusugang paaralan po. Maraming pong salamat po. Napakalaking blessing po. Maraming pong salamat. Ayan. Sana po mas marami pa po kayong matulungan. Ayan. At syempre doon sa mga tutulong pa sa ating GCash, pagsamasamahin natin yan, Ate Abby. Ayan, tayo po ay ngayon pa lang nagpapasalamat na. Okay, lagi kang maging masaya at malakas ha, Ate Everilda. Po, salamat po. God bless po. Always blessing po, ma'am. Oo, God bless. Ayan, nakakahawa yung pagiging positive ng isang Ate Everilda de la Cruz. Okay, Ate Abby? Okay. Maraming salamat. Again, maraming salamat po, Senator Lito Lapid Sen. Thank you so much sa 2,000 pesos. At syempre, Pampamilyang Paaralang Agricultural Foundation o PPAF, 3,000 pesos. At dun sa mga tutugon, thank you so much and God bless. Oras po natin mga kaibigan, 31 minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. Babalik po tayo standby para po sa ating topic na tamang pagkain ngayong sobrang init ng panahon. Paano iwasan ang heat stroke at dehydration? Reach Operation Tulong. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May arte? May budget? Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS.
Falcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Falcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon! Bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm! Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm! Charm Fabcon. ACS! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS! Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Falcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Falcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Falcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Falcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan.
Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang TNVS. Trending and kwento, iba't ibang anggulo. Ito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Networks. Una sa Pinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. Oras natin, 40 minuto na po makalipas ang 10:00 ng umaga. At ngayon mga kaibigan, dako na po tayo sa bahaging ito ng ating balita doon po sa ating makakausap ngayong umagang ito ng Lunes. Ayan, meron po tayong pag-uusapan para po sa ating kalusugan. Tamang-tama, happy Monday muna tayo Dahil ano ba yung epekto ng matinding init sa ating katawan para ma-remind po yung ating mga kababayan. Nandyan na ba? Ayan. Nandyan na ba ang ating nutritionist, dietitian? Ayan, si Miss Macy Lopez. Ayan, makausap natin sapagkat mahalaga pong ma-remind tayo pare-pareho sa ganito dahil alam niyo naman, ang panahon talagang weather. Yan, katulad yan, merong pa rin pong mga na-stroke, di ba? Kakalungkot. At meron pa rin po tayong mga kababayan na mga inaatake. Tayo po ay sadya naman, lalong-lalo na kapag medyo ang tawag nito, yung panahon natin napakainit. No? Hindi natin maiwasan kahit sa bahay natin, sa loob ng bahay, mainit. No? Gawa tayo ng paraan, paano lalamig? Ayan, okay, nasa linya na po natin ang isang napakagaling na nutritionist, dietitian at pag-usapan na natin itong tamang pagkain. Oo, mahalaga to kasi maraming lumalapit sa atin dito pa may mga sakit na sa kidney Ayan, magkibigan Miss Macy Lopez, magandang umaga po, good morning. Ayan, nandyan na ba? Okay. Sige. Habang wala pa si Miss Macy. Naputol yata yung linya natin. Sige nga, pakibalikan.
Okay, anyway, ingat-ingat po tayo. Total, pag-uusapan natin yung mainit na panahon natin. Ilang lugar po sa Eastern Visayas ang nakaranas daw ng mapanganib na heat index kahapon. Yan, araw po yan ng linggo. Naitala daw po sa 45 degrees Celsius dyan sa Giwan, Eastern Samar. Ingat po tayo, sabi po ng Pag-asa, umabot daw sa antas na maaring magdulot po ng mga sakit na may kaugnayan sa sobrang init. Lalong-lalo na po dyan po sa may Borongan na City sa Eastern Samar, Maasin City sa Southern Leyte, at Catbalogan City dyan po sa Samar. So sabi po ng Pag-asa, yung heat index na yan sa pagitan ng 42 degrees Celsius at 51 degrees Celsius. Buti nga hindi pa tayo Oo, hindi pa tayo umabot yata sa 50. Naku, buti naman, wag na sana. So talagang danger level na yan, ano? So nandyan na po yung mga possible na maranasan natin heat cramps, heat exhaustion, na pwedeng humantong sa heat stroke. Tama na, wag na mag-heat stroke. At talagang napakahirap po pagdadaanan ng pamilya pagka ganyan, no? Pagka lalong-lalo na't alam nyo na napakainit ng panahon, labas pa kayo ng labas, sige kayo. Kaya lagi pong nagpapaalala tayo ang ating programa sa pamamagitan po ng Pag-asa na uminom ng maraming tubig, ha? At iwasan yung matatamis. Kasi lalong nakakauhaw yan, di ba? Yan, magsuot po kayo ng mga light color na damit, maluluwag, ha? At syempre, limited activities po, lalong-lalo na po kapag mainit na po ang panahon. Okay? Sige, sandali lamang habang inaantabayan na natin si Miss Macy Lopez. Ayan, hindi ba maano yung signal niya? Sandali lang po. Puntahan muna natin ang Department of Agriculture. Nag-inspection na daw po, kung ipinatutupad yung price cap sa mga imported na bigas dyan po sa Pasig. Alamin natin ang detalye niyan. RH52, Edniel Parosa. Edniel? May, kanina galing tayo sa Agora Public Market sa lungsod ng San Juan. Ngayon, dito naman sa inspeksyon ng Department of Agriculture sa Pasig City, walang na-isyuhan May ng notice of violation ng kagawaran sa agrikultura matapos ang inspeksyon sa Pasig Mega Market. Tagnay pa rin ito ng pagpapatupad nga ng na 5% broken. Ayon kay DICT Secretary Genevieve Guevara, kontento sila sa mga nakitang retailers kahit aminado ang ilan na hirap sila naman sa biglang pagpapapang ng presyo. Kanina kasi sa Agora Public Market, may mga tindero ang umaray dahil mataas pa rin daw ang kanilang kuha. Pero sagot ni Guevara, nagpahayag din ang kahantaan ng importers at suppliers na tumulong o makipag-cooperate sa price cap. Sinabi rin na opisyal na patuloy na itong pinag-aaral. Edniel? Edniel, go ahead. Oo, Edniel, napuputol ka. Okay, napuputol si Edniel Parosa. Standby po lamang, ha, babalik tayo. Oras natin, 45 minuto makalipas po alas 10 ng umaga. Reach Operation Tulong. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga
balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinanguhan sa DZRH Operation Tulong. Balikan natin si Adniel Parosa. Napuputol-putol yung kanyang report kanina tungkol po dun sa price cap sa imported rice na pinatutupad dyan po sa Pasig City. Nag-i-inspection daw po yung Department of Agriculture. Go ahead, Adniel. May pasensya na doon sa signal pero kanina kasi doon sa lungsod ng San Juan, maraming mga umaaray na mga retailers dahil hirap daw sila makakuha ng source para doon sa mas murang bigas. Ayon naman sa Pasig City ay sinagot yan ni DI Assistant Secretary Genevieve Guevara at sinabing may mga nag-commit na ng mga importers at suppliers na makikipag-cooperate. In fact, hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa raw na pinag-aaralan ng National Price Coordinating Council o NPCC itong naturang programa at sa loob ng 2 linggo ay magkakaroon ng adjustment kung ito ba ay magkakaroon tweaks o pagbabago o kung ito ay itutuloy sa loob ng 30 araw. Batid na nagsimula itong adjustment o yung monitoring na NPCC para ipatupad itong price cap araw ng Huwebes dahil sa pag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Pakikita natin ang opisyal mula sa DA. Sabi naman nila sa value chain po kasi of course may epekto po ito. So makikipag-cooperate naman daw po yung ating mga importers and suppliers. So makita naman natin at least matulungan yung mga retailers nila, mga suki nila, mga manininda nila. At least meron man lang silang kitain. Ang tinig ni DI Assistant Secretary Genevieve Guevara. Ako si Adniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Adniel Parosa. Mga kaibigan, oras natin. Naku, meron na lamang tayong 10 minuto, 11:00 na ng umaga. Bilisan na natin, ano? Ang makakausap po natin na isang nutritionist dietitian, Miss Macy Lopez. Miss Macy, magandang umaga po. Good morning. Hi, Miss Macy. Parang walang signal si Hello Miss. po, Ayan. Good morning. magandang umaga po. Ayan, good morning, Miss Macy. Ayan, nakita ka na namin. Tama po ba, no, Macy? Ayan. Okay. Yes po. Oo, Miss Macy, dapat pag-usapan natin. Alam naman natin ngayon talagang ang tamang pagkain. Parang hirap sabihin, ano? Lalo na sa ating kulto, sa ating mga Pinoy. Oo. So, ngayon, tamang-tama ngayon, sobrang init ng panahon para maiwasan na rin natin stroke and dehydration, ano? And at the same time, konektado. Paano nga ba? Ano bang matinding epekto sa init sa ating katawan itong nararanasan nating panahon ngayon related sa ating Yes mga po. kinakain? Opo. Kapag sobrang init po, mas nahihirapan po yung katawan natin na mag-regulate ng temperature niya. Kasi naglalabas po tayo ng mas maraming pawis. So, mas mabilis po tayong pagpawisan, especially po sa ganitong weather po. So, mas madalas po nawawalan po tayo ng tubig at electrolytes. Kapag sobra-sobra po ang pagkawala ng tubig sa katawan natin at electrolytes, nagkukos po ito ng dehydration, severe po na pagkapagod, yung parang sobrang pagod po yung katawan natin, at mga heat-related illnesses gaya din po ng heat stroke. Ayun, tama-tama. Heat stroke, pag pinag-usapan natin, paano ba malalaman kung ikaw ay nararanasan mo na yung heat stroke? Yes, so iba-iba po yung iba-iba po yung pwedeng maging simptomas, pero ang heat exhaustion po is
mild po siya na simptomas na napalid na po or papunta na sa heat stroke. So maaring sobra-sobra yung pagpapawis, meron na po tayong nararanasan na panghihina, nahihilo na po, parang iba na yung pakiramdam. So normal naman po na pagpawisan tayo, pero kung iba na po yung pakiramdam natin, parang nanghihina na, nahihilo, pwede pong ito ay mga initial na simptomas po ng heat stroke. Ito po ay severe at delikado, life-threatening. So hindi po dapat natin isawalang bahala po kapag may mga ganito na po tayong simptomas na nararamdaman po. Oo, at syempre, sabi nga natin napakahalaga dito ng tubig sa araw-araw, di ba? Although alam natin, nagtatawaran tayo pagdating sa pag-inom ng tubig. Gano'n ba? Karaming tubig. Syempre, pagka busy-busy ka, nakakalimutan mo, teka, wala na palang tubig yung katawan natin, di ba? May mga impact na rin yun di ba, Miss Maisy? Tama po, no? So, wag po natin aantayin na makaramdam po tayo ng pagkauhaw. So, pag nauuhaw na po tayo, early signs po ito na dehydrated na yung katawan. So, hindi po natin aantayin na nauuhaw na bago uminom ng tubig. So, kailangan po at least 2.5 liters up to 3 liters po of water for a regular adult. Both female and male po yan. So, kumbaga, nasa 11.5 glasses ng tubig po yan sa maghapon. So, iwasan po natin din yung mga other colored beverages, mas nagkokos pa po ito na mabilis po tayong mauhaw. So, para pangpatanggal po ng uhaw o pamatid uhaw, tubig pa rin po, no? Pure water. Oo, aray ko, bigla ako napaaray. Aray, 11.5 ano pala yun, glasses, equivalent to ilang liters po? 2.5 to 3 liters po yun. Liters, ayan ha, naririnig nyo po ha. Yung ating mga kababayan ngayon, lalong-lalo na sa mga kabataan, di ba? Mga bata pa itong mga to, dapat ganun na karami na iinom ninyo, no? Meron pa bang mga pang-alternative bukod sa tubig? Kasi syempre alam natin, pag nasa labas, gusto mo malamig na. Di ba? Matamis. Meron ba? May alternative ba? Very common po, no, ang immediate po na naiisip natin, something very cold tsaka matamis para ma-replenish po yung water or na mawala yung pagkauhaw na nararamdaman. Pero po kasi, wala po talaga tayong mas magandang or mas higit na alternatibo pa sa tubig. Pero alternatibo po, pwede naman po yung mga electrolyte drinks, pero piliin po nating mabuti. Napakataas po kasi din ng sugar, so instead na makatulong pa siya sa ating katawan, mas nagkukos lang po para tumaas lang yung sugar natin sa katawan. So, really, mas better pa rin po talaga yung water. Oo, kaya ako kita mo, kahit naka-on-air ako, meron akong tubig. Yes. Kailangan natin. Okay, tapag-usapan na natin, okay na tayo sa tubig. Pagkain naman, ito, di ba? Kasi may mga pagkakataon na parang pag sobrang init, parang iba, tama ba? Mas ginaganahan ko ano-anong pagkain na nakikita, kakainin na lang. Miss Maisy. So ano ba ang mainam na kainin lalo na pag tag-init? 'Di ba? Nasa kalsada ka. Opo. Sometimes po, no, mas talagang nagbo-boost yung mga cravings natin kapag sobrang init. Pero there are cases naman, wala halos appetite. Pero maganda po kung magpo-focus po tayo sa pagkain, mas maganda po yung mga food na mataas din yung water content. So mga fruits po, no, any fruits po in season, maganda po siya for our added water din po. Lalo na kung pansin natin, mahina tayo magtubig, okay, pwede naman natin kunin sa mga prutas, no, like pakwan, pwede rin po sa mga gulay like pipino, no, mataas po ang water content nila. Or even buko po. So, alternative din po, although mainit, so hindi maganda, pero pwede rin tayo kumuha ng additional fluid sa mga sabaw. So, pero kung sobrang init na ng weather, hindi siya nagbabatch, so maganda pa rin coming from your fruits and vegetables na matutubig. And, ayun, wag natin kakaligtaan pa rin po na kumain ng enough na carbohydrates for energy para hindi po tayo mabilis na manghina and enough protein din po. Oo, kaya lang syempre dun sa mga nakikinig sa atin ngayon, mga lolo't lola, mga elderly, nanay, tatay, di ba may mga prutas na bawal dun sa mga diabetic? Di ba mayroong mga diabetes, Miss Maisy, paano yun? Di ba minsan yung mga anong tawag nito, yung mga masasabaw na prutas, di ba? Mataas din ng mataas din ng sugar content. Tama po. So para sa mga nakikinig po na may diabetes po, no, or may restriction
sa pagkain ng prutas or sa sugar content na kinakain nila, mas maigi po natin tandaan na hindi po dapat sobrang hinog or overly ripe yung prutas. So yung mga prutas lang naman po na sobrang tataas ng sugar ay yung mga sobrang hinog, especially po mangga, pwede rin po yung pakwan, no? Pero hindi naman po ibig sabihin, hindi na po sila pwedeng kumain. Limitado lang po. So halimbawa sa isang araw, pwede po 1 or 2 beses lang po ng serving ng prutas, pero magkahiwalay na oras po dapat. So halimbawa sa umaga po, sa almusal, and then yung sunod na po natin is sa tanghalian or sa hapon. Hindi po isang buo na prutas, no, isang serving lang or isang gayat or isang peraso. Pwede rin naman po alternatibo, saging, no, lalo na po yung saba, napakababa lang naman po ng sugar content, so pwede rin po yun. So, even if yung mga citrus fruits po natin and apple, pwede rin po, mataas sila sa water content at the same time, hindi po mataas sa sugar. Yun ang dapat tatandaan ng ating mga kababayan. Total, meron din namang sa kalsada, meron namang titinda ng ganyang prutas. Yun na lang kainin kasi di ba usually yung mamamantika, di ba yung mga tusok, Miss Macy. Dapat ba? Tama po. Dapat ba? Lalo na tag-init? So, ang mga mamantika naman po, as long as in moderation po ito, paminsan-minsan na consumption, okay lang naman po. Halimbawa po talagang today lang naman o ngayon lang naman po nag-crave sa mga tusok-tusok or turo-turo, okay lang naman po. Lagi po nating iisipin na ang anything po na sobra, kapag sobrang dalas, laging yun yung kinakain, hindi po siya maganda sa katawan. So kahit anong pagkain po yan, kapag labis-labis, hindi rin po maganda sa katawan natin. Correct. Yan. Meron ka bang mga simple tips, matandaan ng ating mga nakikinig ngayon na nanonood para maging healthy nga, lalong-lalo na panahon ng tag-init, tas mag-transition na naman tayo sa panahon ng tag-ulan. Yes, tama po, no? So ngayon pong tag-init, papalapit na po yung tag-ulan, kailangan po nating tutukan yung ating immune system. So immune support po galing sa ating mga kinakain po, no? Tamang nutrisyon, kombinasyon po ng carbohydrates, protein, at also yung mga fiber content po ng vegetables at fruits. Wag po natin kakalimutan na palagi pong uminom ng tubig, magbaon po ng tubig kahit saan para maiwasan po ang dehydration at heat stroke. Also po, hindi po masama na kumain po paminsan-minsan ng mga paborito po natin pagkain. Basta lagi ko pong reminder, in moderation po. Wag labis-labis na sobra, wag din naman po sobrang kulang para mag-enjoy pa rin po tayo sa mga kinakain natin. Okay, maraming salamat sa oras mo, Miss Macy. Thank you so much. At kami na-remind no, alam naman na natin lahat yun but then dapat reminded tayo araw-araw, no, para maging malusog. Salamat po. Salamat po. Thank you very much, mga kaibigan. Miss Macy Lopez, isang nutritionist and dietitian. Thank you so much. Wala na tayong oras. Susunod na po yung abangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Pansamantala, o pa rin po yung lingkod, May Binauhan. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik tayo mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay.